Joshua and Elise nagmomol after ng ballroom. Oh my gosh, ano ba nangyayari sa ating mga batang artista, no? After nitong kay Maris and Anthony, eto naman, sumunod agad po itong si Joshua at si Elise. Kaya ngayon, galit na galit si McCoy. So, according nga sa ating nabalitaan is itong si McCoy is once daw na makita itong si Joshua is talagang uupakan. So ngayon, punta tayo doon sa side ni Joshua. So tahimik ang lahat po, no? Tahimik ang lahat, walang nagko-comment, walang reaction sa both side ni Elise at saka ni Joshua. Ngayon, according doon sa ating nabalitaan na itong jowa, girlfriend ni Joshua is tinatry nilang i-save yung relation, no? And pakalmahin, tinutulungan niyang mag-ayos si Joshua at saka si McCoy din na namamagitan. Kabait naman na girlfriend dito, di ba? Kabait na girlfriend, paunawain. Athlete ito athlete. May dugong ibang lahi, kaya parang siguro sa kanila okay lang yan, pastime. Ano naman ang nangyari dito kay Elise naman? Bakit naman nakipagmomol na in a relation, may anak, no? Bakit naman sa isang iglap naman? Ano ang nangyari? So ayun na nga. So ngayon, medyo magulo po ngayon ang showbiz, no? Dahil nga dito sa cheating issue. Sunod-sunod po yan. Meron pang isa, itatopic natin yung isa rin. Pero ganun pa man, hindi pa rin, sa bagay, sino ba naman ang magko-confirm na nag-cheat sila, di ba? Wala naman taong nag-cheat na aaminin niya na nag-cheat ako. Na nagmomol sila. So, wala tayong naririnig sa magkabilang panig. Pero, dahil nga, nagkaroon po ng itong pa-Christmas Christmas presentation ng ABS-CBN. So, doon po ay nandoon si McCoy, andun din si Joshua. At ang balita po natin ay may namagitan. Actually, pinaghiwalay nga ito. Pinaglayo po yung kanilang pagtatanghal sa stage at magkaiba rin po yung malayo para hindi sila magkatagpo, no? Pero meron pong namagitan sa dalawa. Siguro para magkausap, para pasinungalingan yung mga kumakalat na balita na nga sila ay nagmomol nitong jowa ni McCoy na si Elise. Pero alam niyo mga kasisi ko, ito talagang kino-confirm nung source na talagang after nung ball is sila ay alam niyo na, di ba? Meron talagang nag-confirm na may talagang nangyari. So syempre tayo hindi naman natin alam yan, pero yung talagang source is talagang kinonfirm niya, sure siya na may nangyari sa dalawa. Nakakalungkot lang sa panig ni McCoy, hindi ba? Kasi ang alam ko, ang istorya ni McCoy at ni Elise, si Elise ang naghahabol kay McCoy that time. So bandang huli, at the end, parang napipindeho itong si McCoy, di ba? Hindi ko nga alam yan mga nangyayari dito sa mga artista natin na parang masyado ng liberated po. Masyado na silang liberated. Hindi na sila maganda. Hindi na sila magandang ehemplo sa mga anak natin. No, sila po ay pinapanood. Kasi mga personalidad ito, lalo na mga sikat pa, di ba? So, yung mga anak natin nakasubaybay. So, baka ma-normalize po yung mga ganitong gawain. Ang ganda-ganda ng kanilang image, ng kanilang pagkakabuo ng kanilang imahe as an artist. Pero behind that, yung mga kalokohan nila. Kaya nga po ako hindi ako fan talaga ng mga artista. At kung sino pang celebrity, no? Singer, artist, no? I'm not. Hindi ako talaga fan. Kasi hindi ko naman sila kasama
siguro hahangaan ko sa acting, but yung talagang a fan, die-hard fan, hindi po. So, eto na nga. So, aabangan natin ngayon yung pagtatagpo ni Joshua and ni McCoy dyan sa Christmas celebration sa Araneta ng ABS-CBN kasi sabay magkakasama yan lahat ng talent ng ABS-CBN. So, kung kayo po ang aking tatanungin, ano sa tingin nyo? May nangyari bang momol? Actually, mahirap mag-judge, pero kasi ako, I don't judge kasi wala rin naman ako doon nung ginawa nila yon. Ang nagsasabi lang naman at talagang nag-confirm na isang marites, kaya tayo nakikimarites din, yung isang talagang nandoon na kinonfirm na talagang nagkaroon ng momol. Actually, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng momol. Oo, wala akong idea kung ano yung momol. Gusto ko siyang i-google, kaso every time na nawawalan ako ng time. So, ano ba ang momol? So, yun, no? Sana, magkaayos. Magkaayos para hindi na humantong dun sa pag nagkita sila, magsusuntukan, magkaayos. And then, after nyan, maghiwalay na sila ng landas. Diba? Look forward na. Kasi, ginusto naman ng babae, diba? Ginusto ng babae. Hindi naman kasi mangyayari yung mga ganyang bagay kung hindi rin naman ginusto ng babae. No? Wag lang naman sisihin yung lalaki. Kailangan both side, 'di ba? Hindi naman mangyayari yan kung walang consent ng babae nitong si Elise na hindi ko alam ano ang hinahanap, na sana kung hindi siya kontento kay McCoy, sana nakipaghiwalay muna siya kasi in a relation may anak sila 'di ba? And ito naman si Joshua, hindi naman natin pwedeng i-justify lalaki yan, di ba? Bakit ba lalaki? Meron na silang license para mag-cheat, para gumamit ng ibang babae, makipag one night stand habang may karelasyon din. Hindi, di ba? Hindi naman porket lalaki ka, walang mawawala. Hindi. Hindi doon sa hindi doon sa walang mawawala. Pero may mga masasaktan na tao. Yun yung point doon. So, doon sa mga doon yung ang mundo po ng industriya. No, hindi lang ang politika ang marumi, ang magulo. Pati po ang showbiz. 'Di ba? Pati po ang showbiz marumi, magulo. Ganun din sa politika. Marumi, magulo. Kaya iwas-iwasan po natin yung mga pag-idol-idol na yan. No? Kasi hindi naman natin alam mga pinaggagawa ng mga politiko. Hindi natin alam ang mga pinaggagawa ng mga artista, ng mga celebrities. Front lang po ang mga image nila, tandaan natin. Behind that image, iba po ang pagkatao ng mga politiko, ng mga artista.